Okay guys, konbanwa minasan. So, mayroon na naman tayong another episode ng Japan Driving License Test. So, yung theory, questions and answers, mga Japan License Test na theory ay pag-uusapan natin sa ngayon. So, mayroon tayong 10 questions dito na true or false. Of course, yung Japan Driving License naman kasi ay true or false. Pero, yun nga lang, may kahirapan talaga. And then, dahil nga English yung gagamitin natin, may mga words siguro tayo mga hindi gaano nagagamit. Kasi dito sa Japan talagang yung mga tao ay hindi naman nag-i-English. Pero tayo mga foreigner na gusto mag-test ng Japan driving license ay mas isasuggest ko na kunin natin yung English or pwede rin namang Tagalog. Pero sa akin kasi mas pinili ko yung English and then kesa dun sa Japanese. Kasi pag Japanese ang kinuha natin talagang madugong labanan yon dahil kanji yon, maraming kanji tayong ma-encounter. So, ang pinili ko nung nag-test ako ay yung English na lang yung pinili ko para mas madaling maintindihan yung mga questions. So, yun na nga. Okay. So bago natin simulan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel dito sa YouTube, pwede kayong mag-subscribe. Click nyo lang yung subscribe button sa baba. Leo Amoroso yung ating channel. So, ayan. So, mag-share tayo ng mga questions. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button dyan sa baba. Kung nakikita nyo, mayroon dyan subscribe button sa baba. And then, mag-like din po kayo sa ating live streaming na to, sa video na to. Yung mga kapag panood ng replay nito, mag-like din po kayo. And then, i-share nyo rin po ito sa iba. And then, pwede rin po kayong mag-question, mag-comment kayo sa baba para kung alam ko yung sagot, pwede na nating sagutin. So, ito na. So, simulan na natin yung mga pwedeng possible na tanong. Anyway, magsasagot tayo, pero magsagot tayo, magsagot kayo, magsagot din ako. Pwede kayong magsagot sa pamamagitan ng pag-comment or pag-chat sa baba, sa chat box natin. And then, sasagutin ko rin. And then, magbibigay ako ng idea, pointers, kung ano ba yung opinion ko sa isang question. And then, try kong sasagutin kung makuha ko yung sagot. And then, magsagot din po kayo. Okay, kasi hindi lahat ng tanong ditong lalabas ay alam ko. So, yung mga alam ko lang, so pwede kong masagot. Pero yung hindi ko alam, pwede kong i-guess na lang kung masasagot natin ng tama. Okay, let's go! So, question number 1. Simulan na natin. Okay, so ito yung question number 1 natin. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. But the owner of the garage or related persons may park in front of a garage. Okay, so dito kasi sa Japan talaga, bawal mag-parking sa gilid ng kalsada. Kahit nasa harap pa yan ng bahay mo. So, wala kang makikitang masyadong mga nakapark dito. Or kung meron man ay 5 minutes lang yan, nakahasad lang yan, less than 5 minutes, and then naalis na rin yan. Siguro magbababa lang ng pasahero. So, yun. So, basahin natin ulit. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. But the owner of the garage or related person may park in front of a garage. Okay. Halimbawa, may bisita ka. Tapos, walang available na parking. Pwede ba na paparkingin natin dun sa harap? Okay. So, try natin sagutin. So, mayroon kasing mga, halimbawa, 3 meters, bawal. Di ko sure kung 3 meters nga ba yun or 5 meters kasi. Mayroon din kasi mga 5 meters na bawal mag-park. Halimbawa, di ko sure kung dun yun sa bahay ba or sa may mga emergency vehicles tulad ng mga emergency yung fire station. Yung mga fire station, bawal mag-parking talaga doon. I'm not sure kung 3 meters ba yun or 5 meters. Hindi ko na maalala. Pero meron talaga. And then, sa mga intersection din, bawal din mag-parking doon na mayroon ding specific na distance, 3 meters or 5 meters yata yun. So, dito, sa question na to, try nating sagutan,
dahil hindi ko, halimbawa, hindi natin maalala, pwede nating i-guess. For example, ako hindi ko maalala yung 3 meters nga ba yun or 5 meters, hindi ko maalala. So, yun yung phrase dito. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. Yan, yung unang phrase yan. And then yung pangalawa, yung sunod na phrase, but the owner of the garage or related persons may park in front of a garage. Okay. So, yung unang phrase, 50-50 ko kung tama ba itong sinasabi dito. Pero dito sa pangalawa, but, dito sa simula ng but hanggang sa katapusan, dito na ako mag-guess. Dito ko na i-decide kung ano yung magiging sagot ko. Dahil hindi ko maalala kung 3 meters nga ba yun or 5 meters yung tamang distance. So, hindi ko masasagot gamit yung phrase na to, na parking is prohibited within 3 meters of the entrance of a garage. Pero dito ko magde-decide, but the owner of a garage or related persons may park in front of a garage. Okay. So, dito kasi sa Japan, hindi bawal talaga mag-parking sa harap ng bahay nyo. Kahit harapan nyo pa yan, kung kalsada yan, ay bawal yang parkingan. Hindi tulad dyan sa Pilipinas ay makikipag-away pa sila sa mga kapitbahay or sa mga dumadaan sa harap ng bahay nila. Dito sa Japan, talagang bawal mag-park sa kalsada. Hindi ka makakabili ng kuruma o sasakyan dito sa Japan kung wala ka talagang parking. Kasi sinicheck yan ng pulis, ng mga police officers, bago ka makabili ng sasakyan. So, isi-CI yan ng mga pulis kung mayroon nga ba talagang garahe or parking space bago ka makabili ng isang sasakyan dito sa Japan. So, dahil nga doon, bawal talagang mag-parking sa kalsada. So, dito ko mag-decide na ito ay false kasi nakalagay dito, but the owner of the garage or related person may park in front of the garage. So, kung yung sa harap ng garage ay kalsada na yun, ay bawal ng parkingan yun. Okay, so para sa akin, sagot ko dito ay false. Kayo guys, anong sagot nyo? Ano sa tingin nyo yung sagot nyo guys? Pwede kayong mag-comment or mag-chat sa chat box natin. Okay. Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung tama ba yung sagot ko na ito ay false. Malay nyo, baka mali ako. Tama kayo. Baka mali ako, tama kayo. Do what your doctor says. Okay, sagutan natin. Alamin natin yung tamang sagot. Next. Okay, false. So, yun na nga. Parking is prohibited within 3 meters of the entrance to a garage. But the owner of the garage, related person, may park in front of the garage. So, wala siyang explanation kung bakit false. So, yun na siguro yung explanation ko. Baka makatulong yun. Pero baka di ko alam kung tama ako or tama kayo. Okay. So, yun na yung sagot ko dito sa question na to ay false. Okay, next question. Idol. Okay, next question. Using a mobile phone or looking at the screen of a car navigation system while driving is distracting and can lead to an accident. Tama ba yun? So, drivers must not engage in these activities. Okay, so medyo, sa tingin ko, medyo hindi to gaanong mahirap kasi using a mobile phone. Diba, nagdadrive tayo, so syempre hindi tayo pwedeng gumamit ng cellphone. Or looking at the screen of car navigation, kahit yung sa Navi system natin, yung Navi, huwag tayo masyadong mag-focus dun sa Navi. Kasi ano lang yun, yung Navi ay parang assistance lang yun para hindi tayo maligaw. Halimbawa, wala na sa, halimbawa yung tinatahak natin dyan ay malayo na sa katotohanan. So, pwede tayong tumingin sa Navi, uy, mali na yung tinatahak ko. Okay, kailangan kong bumalik, magliko or mag-U-turn or kung ano pa man. Kasi kung titingin tayo ng titingin sa halimbawa sa cellphone o kaya sa Navi natin, so pwede natin hindi makita yung mga biglang mga unexpected na pwedeng mangyari dyan sa harap sa kalsada, sa harapan natin. So drivers must not engage in this activity. So hindi tayo pwede mag-cellphone. So
must not engage in these activities tulad ng cellphone or driving while using cellphone. So, this is, of course, false. Okay, tingnan natin. Tama. Mali. So, yun na nga guys yung sinasabi ko. Huwag tayong basta-basta sagot ng true or false. Hindi natin masyadong na-gets yung tanong. So, kailangan natin uliting basahin. Using a mobile phone or looking at the screen of a car navigation system while driving is distracting and can lead to an accident. So, drivers must not. So, ito siya. Drivers must not engage in these activities. So, true or false? Of course, yun na nga, nagkamali ako sa sinabi ko. So, ang tamang sagot ay true. Sabi ko kanina false. Kasi naisip ko, mali yung gawain na ganito. Pero yung tanong niya ay, yung statement niya ay, so drivers must not engage. So, hindi dapat gawin to ng mga drivers. So, ito ay tama. Ito ay true. Okay, so yung statement na yan ay true. Pero yung situation dito ay mali yung paggamit ng cellphone kapag nagdadrive. So, yun. Medyo nakakalito yun, guys. Dapat tayo ay dapat clear yung mind natin pag nag-exam tayo. Okay, next question. Question number 3. When the lights of an oncoming vehicle are too bright, it is advisable not to stare but rather to move one's gaze ahead somewhat to the left. Okay. So, halimbawa gabi, when the lights of an oncoming vehicle, so yung kasalubong natin ay masyadong maliwanag yung yung ilaw, it is advisable daw na huwag tayong tumingin mismo dun sa ilaw niya. And then, medyo tumingin tayo dun sa medyo left side, hindi dun sa kasalubong natin or yun, sa kasalubong natin. Huwag tayo mag-direct ng tumingin dun sa ilaw niya or sa sasakyan niya, kundi medyo dito tayo sa kalsada natin, sa gilid ng kalsada, kung saan tayo nagpapatakbo ng ating sasakyan. Halimbawa, dito sa Japan, dapat nasa left side tayo. Kasi right-hand drive nga yung ating sasakyan dito sa Japan. Right-hand drive. Kaya nasa left tayo. So, titingin tayo na medyo slanted sa left side natin. Okay, so when the lights of oncoming vehicles are too bright, it is advisable not to stare but rather move one's gaze ahead somewhat to the left. So this statement is true. So my answer for this is true. Okay guys, ano bang sa tingin nyo sagot nyo? Pwede po yung mag-comment sa baba. Mag-comment kayo sa comment section or sa chat box natin kasi naka-live streaming tayo. Okay. So ang sagot ko dito ay yun na nga. So, ang sagot ko dito, yun na nga ay true. So, huwag tayong tumingin ng direkta dun sa kasalubong natin. So, the answer for me is true. Okay. So, mayroon pa siyang explanation dito. So, explanation niya, medyo mali yung grammar. If a driver stares at the lights, if pala ito dapat, hindi to it. If a driver stares at the lights, he or she will be dazzled and blinded. So, it is advisable to move one's gaze to the left ahead. So, medyo tingin tayo dito sa left side, sa medyo left ng road. Wag dun sa kasalubong mismo natin. So, the answer for this is true. Okay, next question. Sa question number 4. Question number 4. So, when driving in fog, turn on fog lamps and headlights early. Use the center line, guardrail, and tail lamps of a vehicle ahead as a guide. Reduce speed and, if necessary, sound the horn. Okay na sana yung mga unang statement, pero pagdating dito sa sound the horn, why? Ba't kailangan mo pang mag-sound the horn? Sa Pilipinas,
okay lang yun. Kasi talagang yun ang gusto nila. Magbusina ng magbusina. Pero dito sa Japan, hindi mo basta-basta maririnig yung busina sa kalsada. Okay, basahin natin ulit. When driving in fog, okay, kumbaga, medyo zero visibility sa harap. Turn on fog lamps and headlights early. So, halimbawa yun, medyo madilim or medyo maraming fog o kaya makulimlim. Halimbawa, medyo makulimlim na or madilim na. Turn on fog lamps and headlights early. So, dito sa Japan, kapag medyo dumidilim na, kahit maliwanag pa, kapag medyo padilim na, nagtatakip silim na, maaga nilang tina-turn on yung lights, yung headlights nila. Use the center line, guardrail, and tail lamps of vehicles ahead as a guide. Reduce speed. Reduce speed, okay. So, hanggang dito, para sa akin, siya ay true. True pa siya, true. And then, if necessary, sound the horn. If necessary, yun pala naman eh. May nakalagay pala kasing if necessary. If necessary. Pero hindi gaanong. Kung hindi naman necessary, hindi mo kailangan mag-horn, magbusina ng magbusina. Kahit hindi mo nakikita masyado yung sa harapan. Kung hindi naman dangerous, so hindi natin kailangan magbusina. So nakalagay pala dito, if necessary, sound the horn. Pero hindi naman talaga masyadong necessary siguro. Basta mag-reduce ka na ng speed, mag-turn on ka ng headlights, and then gawin mong guides yung tail lamps ng nasa harap mo. And then yung mga center line, saka yung guardrail kung mayroon. So, medyo nakalitong lang dito yung if necessary, sound the horn. Hindi naman necessary na mag-sound horn. So, yung mga unang sentences, phrases ay true. And then dito lang yung medyo tricky, if necessary, sound the horn. So, kung hindi naman necessary, hindi natin kailangan mag-sound ng horn. So, yung sagot ko dito ay, I think true. Dito lang nagkaroon ng 50-50 na mag-false sa last phrase niya. For me is true naman, kasi if necessary, sound the horn. So, kung hindi naman necessary, huwag kang mag-sound ng horn. So, I think this is true. So, tingnan natin kung tama yung sagot natin. Para sa akin, this is true. Kayo guys, anong sagot nyo? Pwede kayo mag-comment. Okay. For me, is true. So, yun. So, tama yung ating sagot. So, mayroon siyang explanation, yung nag-collect ng mga questions na to. Mayroong explanation. Invisibility is the most dangerous factor when driving. Pay the utmost attention to safety. So, yun. Yun yung sagot. Question number 4.